Good morning sa inyo mga kamama. Yan, may mga construction yung gilid. Parang balakat sa sementohan. So yan mga kamama, isang magandang araw ulit sa inyo. Tayo ngayon bibili muna tayo ng manok at meron na tayong tanghalian dahil hindi tayo makapamalengke ngayon, bigla ang overtime. Nagulat yung overtime na yun na actually Friday ngayon, day off ako ngayon, Friday, Saturday, day off si kamama. Kaso nga lang, meron nagbilog dun sa sa overtime natin. Nagbilog sa overtime natin kagabi mga kamama. Nalapitan tayo ng supervisor natin kay Mark Morris. Sabi niya, Jerwin, wag mo kakancel yung overtime mo kasi kailangan ng tao bukas. Sabi ko, anong overtime? Bukas overtime sa lobby. Sabi ko, hindi naman ako nagbibilog. Usually kasi binibilogan namin yung overtime namin. Kung gusto mo mag-overtime, nakabilog ka doon kung sa araw-araw may mga day na nakalagay doon. Tapos bibilogan mo kung picking or loading. Usually ang binibilogan ko Sunday to Thursday. Dahil yun yung regular hours natin na pasok. Tapos ayun nga, namapit siya sa akin, may overtime. Sabi ko, hindi ako nagbibilog ng overtime pag Friday. Kasi usually Friday, nandun lahat ng gawain natin sa bahay. Siyempre tinutulungan natin si Mrs. Tapos siyempre banding moment na yun. Parang pinaka-family day ko yung Friday. Saturday nag-OT ako minsan dahil yun nga, double pay nga. Kumbaga yung Friday talagang inaano natin yan, hindi natin pinapasokan. Pero nagkataong nakisuyo si Mark Mauricio, yung supervisor natin na Pilipino, na kulang daw sa tao. Sabi ko, sige, natin. Pagbigyan natin kasi hindi naman iba yun si Mark Mauricio. Kaya shoutout sa'yo sa supervisor natin na yan. Papasok tayo. Pag Friday, ang loading time namin is actually 9 to 5:30 yung bukas ng co-op. Sarado sa gabi yun walang sa gabi, walang duty dahil lahat ng panggabi ay day off. So yun na nga, papasok tayo mamaya at may accidentally nagbilog yun. Tsaka rin mga kamamo, parang sarap pag-usapan natin ngayon mga kamamo yung mga bagay na gusto mong gawin pag uuwi ako ng Pilipinas. Actually magsi 6 years na ako hindi na uwi ng Pilipinas. So syempre ang unang gagawin ko mga kamamo is pupuntahan ko yung mga anak ko. Yun ang number 1 mga kamamo. Wala nang ibang papalit dun sa sa posisyon na yun. So kung sakaling umuwi ako, unang pupuntahan ko yung mga anak ko. Kakamustahin ko sila. Sobrang tagal na. Actually minsan kasi usually dati taon-taon umuwi ako. So ganun lang ginagawa kapag umuwi ako. Ang focus ko is nakapokus ako sa mga anak ko. So ayan, papasyalan natin mga anak ko dahil mga dalagat binata na yun. Shoutout kay Ate Julian tsaka kay Kuya Nathan. Ayan, lagi ko kayo pinapakita dun sa yung mga picture nyo, pinapakita ko lagi kay Baby Jacob para at least kung sakaling magkita-kita man kayo, kilala kayo ng kapatid nyo. So ayan, so yun yung unang listahan natin. Siyempre pangalawa, yung mga magulang ko, papasyalan natin yan. Siyempre tumatanda na yung mga magulang natin at siyempre namimiss din tayo ng mga yan. Di rin biro yung dito sa panahon na to, yung parang ang bilis ng panahon dito sa Canada, yung almost 6 years na parang ang bilis lang. Pero siyempre sa Pilipinas, ganun na silang katagal naghihintay sa akin. So ngayon yung pagkakataon ngayon mga kamamo is sa ngayon, hindi talaga kaya. Hindi rin masasabi mga kamamo na basta-basta na pag sinabing uuwi, di ba? Kasi siyempre may mga bills dito, tsaka may mga sitwasyon na nangyari na hindi kayang ipilit kung uuwi tayo ng Pilipinas sa ngayon. Pero yung pinag-uusapan natin ngayon is ano ba yung mga gagawin natin pag uwi ng Pinas. So ayan, sa anak ko, sa magulang ko. At the same time, total naman vlogger na tayo, di ba mga kamamo? Gusto ko bang i-share sa mga manonood tsaka sa mga subscriber kung saan tayo nagsimula, saan tayo nag-aral. Parang ang sarap pasyalan ng mga eskwelahan ko nung elementary, nung high school tsaka nung college. Parang gusto kong pumasyal, tapos ipakita sa inyo kung saan ako nag-aaral dati, kung saan ako nagsimulang mangarap, kung saan yung panahon na yun yung mga nagturo sa akin ng
ng mga bagay-bagay, kaya nandito tayo ngayon. Nagpapasalamat tayo sa eskwelahan. Kaya kayo mga bata, huwag nyong iyaano ang pag-aaral. Mag-focus kayo sa pag-aaral dahil para sa kinabukasan nyo yan. So ayan, papasyal ako para nakaka-reminisce lang na makikita natin yung, may kukwento natin yung ganito yung itsura ng eskwelahan natin dati. Na ngayon kasi laki na ng pagbabago eh. Marami nang nangyari sa mundo, ilang taon na rin ang nakalipas, di ba? So makikita niyo yung before and after, maraming pagbabago. So bala ko pasya lang ko yung mga eskwelahan ko. Tapos yung mga time na bata pa ako, nagtatrabaho na ako, ay papakita ko sa inyo yung lugar na yun, papasyalan natin. Tapos syempre mga kaibigan natin, papakita ko sa inyo yung mga kababata natin na noong time na naglalaro pa lang tayo, sila yung mga kasama natin palagi. Tapos kung saan nakatambay si Kamamaw, saan yung mga spot lang. Ano kayo, napakasimple lang ng kabataan ko mga kamamala actually. Pero ako si Kamamaw, isa ako sa mga kabataang hindi naging parang palaaway. Kasi usual pag mga kabataan, di ba, may mga pagdadaanan ka dyan, may mga rumble, alam mo na may mga ganyan eh. Pero si Kamamaw honestly, lumaki ako na kahit yung mga kabarkada natin, mga kababata natin eh, may mga grupo na mahilig na nakipag-away na gano'n, ako hindi, iwas talaga ako. Talagang nakalayo ako sa mga ganyang sitwasyon. Ewan ko ba, siguro nasa akin na lang yun. Hindi naman tinuro ng magulang ko yun eh. Usually talagang parang ako na mismo yung lumayo. Kahit nga sabi ko sa inyo, honestly si Kamamaw hindi pala inom yan. Hindi ako nag-iinom. Pero ako, aminado ako, nag-smoke tayo. Pero hindi tayo umiinom. Hindi ako pala inom. Even yung lahi ng pamilya ko is mga pala inom. Ako hindi. Hindi ako nag-iinom talaga. So yun na, naalala ko lang na habang minsan nanonood ako ng vlog, naalala ko, sabi ko sarap i-vlog ng mga ganitong pagkakataon na parang once in a lifetime ma-share natin yung buhay natin nung kabataan natin. Pero syempre ang pinaka nakakaalala ko rin mga kamama, yung lagi kong kasama yung lola ko, yung lola sinag ko. Ako sali yung lola sinag ko is parang dahil lakad mo na nga tayo. Ayun yung lola ko, lagi kong kasama yan. Kumbaga doon ako nakatira dati din sa pinsang ko, sa Ate Christy ko. Doon ako nakatira dati. So si lola ko lagi kong kasama. Napakabait ng lola ko ngayon. Yung lola ko ngayon, pag tumatama sa wedding yan, automatic may balato kami lahat. Ganun yung lola ko eh. Babalatuan niya kami palagi. Pag tumatama, pipila kami mga apo niya, i-share niya yung blessing na napanalunan niya sa wedding. Tsaka maalaga talaga yung lola ko. Order muna tayo. Nandito na tayo sa Church's Chicken. Ayan, order lang tayo. Ayun yung ordering ko, yung 7 piece na yun. Tapos i-upcharge ko na lang. So ay nag-order na tayo. Mas mura kasi naka-promo ngayon. In-upcharge ko na lang siya ng ng 3 thigh, 2 leg, 2 breast. Wala kasi si Marlon yung Pilipino nandito, nasa bakasyon daw. Shoutout sa iyo, nasa bakasyon siya sa Ontario. Pero kung nandito siya, puro thigh part bibigay niya. Pero okay lang. At kasi kahit paano hindi puro leg yung mailalagay. So ayun, kwentuhan na nga tayo ulit. Yung kay lola ko, naalala ko yung sa kay lola ko na alam mo yung minsan nabibili kami ng ulam, tapos isang perasong pork chop yun na sinigang eh. Hindi ko makakalimutan yun kasi yun ang laging in-order ng lola ko kasi mahilig si lola sa sa mga tabang baboy. Naku, mag-aaway pa kami nun mga kamama pag yung isang perasong pork chop na iyon, dapat ulam namin yun ng tanghali at saka ng hapon. Ganun kami katipid ng lola ko pag kasi binibigyan siyang budget ng Ate Christy kung pambili ng ulam namin. So yung isang perasong iyon, paghahatian namin ni lola yun, di ba ang liit ng pork chop na isipin mo, ganun kami ang liit ng pork chop na tapos dalawa pa kaming kakainin pa namin hanggang hapon. Ganun ka si lola. Kaya kumbaga para bang naranasan ko yung mga bagay na talagang halos parang kanin na lang yung kinakain ng mga kamama, isipin mo. Nakasanayan natin parang kanin na lang ang kinakain mo. Nilalagyan mo na lang ng konting sabaw ng sinigang. Bilis Thank you. I'm good. Thank you. Have a good day. Yeah, thank you.
Hello, yun na nga. Na parang isipin mo, napakasimple ng buhay. Tapos ngayon, kahit paano, nakakain na tayo ng manok. Kaya salamat sa Panginoon. Nakakain na tayo ng mga bagay na hindi natin natitikman dati. Simple namin kaligaya ako. Actually mga kamama, hindi naman ako nangangarap na yumaman ng yumaman. Hindi ganoon. Ang akin lang is sa loob ng isang buwan, babayaran ko lahat ng bills ko, makapagpadala tayo sa Pilipinas, mabigyan natin magandang kinabukasan ng iyong mga anak natin. At syempre, yung pangarap ko talaga mga kamamaw na maabot ko talaga mga kamamaw ay magkaroon ako ng sariling bahay dito sa Canada. Yun talaga yung gusto ko. Kasi kung uupa ka nga naman, sayang naman ang binabayad mo sa upa. Hindi naman sayang, ibig sabihin ang point of view lang nun is yung sana binabayad mo sa bahay mo, parang sa iyo na, mapapasa iyo na, hindi na katulad nung umuupa ka na 10 taon ka na, parang nag-waste ka ng 10 taon na nakalipas, tapos hindi naman sa iyo yung binabayaran mo, inuupahan mo lang. Hindi katulad kung bibili ka ng bahay mo dito na babayaran mo for 25 years, pero ang mahalaga isa iyo naman yung bahay na yun, yung perang binilagay mo dun sa bayad sa bahay, isa iyo naman din yung balang araw. So yun lang ang natin, yun lang ang pangarap ko. Kasi sabi ko nga, kung mawala man ako sa mundo, makompleto ko man lang lahat yun. Pero syempre dapat bayad ko yung bahay, hindi yung iiwanan kong hinuhulugan pa. Yun, matapos ko na yung makompleto ko lang, masaya na ako dun. So yun na nga, nag-aaway nga kami nag-aaway kami ng lola ko. Nagagalit sa akin pag medyo sobrang ulam yung kinukuha ko. Kaya sabi ko talaga yung si lola kong iyan talagang nung nakaalis tayo dito, every time na umuwi ako, palagi may pasalubong yan. So lagi kong pupuntahan yun sa bahay, lagi ko yung tatanungin. Kasi usual dati nakatira sa amin yun, palipat-lipat kasi si lola, nakatira sa amin din dati yun. Tapos ayun nga, pinakamalaki kasi pwesto dun sa mga Ate Christy ko sa nanambuga ako ay Tita Lisa ko. Yung shoutout sa'yo, nasa Japan City, Tita Lisa. Yan yung mga tumulong sa atin, bakit tayo nagkaroon ng magandang kinabukasan ngayon. So yun na nga, yun si lola ko, nandun siya nakatira sa kila Ate Christy. So nagagalit siya na pag yung ulam. Kaya pag umuwi ako ng Pilipinas is talagang pumapasyal ako sa lola ko. Talagang kumbaga nakakatawa kasi yung lola ko nung time na medyo matanda na siya, bago pa siya talaga mawala. Kukwento natin ng konti. Bago pa siya mawala, talagang isa ako sa mga apo niya na hindi niya nakakalimutan yung pangalan. Kasi kadalasan yung iba nakakalimutan na niya kung sino yung apo niyan dumating. Kasi syempre pag tumatanda na, nakakalimut na. Nakakatawa si lola ko, hanggang sa nawala ako, hindi ako nakalimutan na ako talaga yung apo niyan, si Jerwin. Kaya nagpapaano talaga ako. Nakakalungkot mga kamama, honestly yung istorya ngayon na yung unang taon na dating ko dito, tapos yung unang taon na uwi ko sa Pilipinas, saktong birthday ko. So sabi ko, para maging masaya si lola ko, yung birthday ko maghahanda ako at doon kami magse-celebrate sa bahay, doon sa kabila, doon sa kila Ate Christy ko. Talaga nag-ipon-ipon lahat ng mga nag-ipon-ipon lahat kaming mga apo niya, yung mga apo niyang hindi pa niya nakita dati. Nagkita-kita kami lahat. Talagang kinumpleto na niya mga kamamaw. Pero sadly mga kamamaw, talaga yung istorya ngayon parang sabi ko siguro inano na lang din ng Panginoon na eto si Jerwin gagamitin ko para magkita-kita yung mga apo niya, kita-kita na lahat. Sakto mga kamamaw, nung nakumpleto na yung mga apo niya, nagpaalam yung lola ko. Nakakalungkot mga kamamaw. Kaya tuwing birthday ko, hindi ko makakalimutan na yung birthday ko pa, baka makalimutan ko, pero yung every time na date ng ados, hindi ko makakalimutan yung lola ko na wala na siya nung araw na yun. Talagang parang hinintay lang niyang dumating yung mga apo niya, tapos siya kaya nagpaalam siya. Sobrang nakakatawa pa nung panag-umuwi ako Ang paborito nun ensaymada. Lagi ako nabili sa bakery sa may Kabayanan sa amin. Pag uwi ko, binibili ko lagi ng dalawa yon. Kasi hindi ko masyadong binibigyan ng cash yun. Kasi pag binigay ko ng cash, mabait nga yung lola ko pinamimigay lang niya. So ibig sabihin ko, para kahit paano may naano siya dun sa bahay niya, dun sa pwesto niya doon, ganun na lang ginagawa ko. Binibili ko na lang siya ng pagkain. Kaya yung lola ko, naalala ko tuloy na nalulungkot tuloy ako. Iba yung way ng ng lola ko, talagang lolas boy. So ayun sa ng sinag ko, kung
naririnig mo ako, namimiss na kita, lola. Yan, ayak tuloy ako. Ayan, mahal na mahal ko yung lola kong yan. So ayun na nga, ibahin natin usapan at medyo nagiging emotional si Kamamaw. Ayan, pag uwi natin sa Pinas ay mga bahala kong i-vlog. Parang excited ako kasi nga first time kong uwi sa Canada na, sa Pilipinas nang nagpa-vlog na si Kamamaw. Ang sarap. Kahit ako mismo, kung mag-enjoy kayo sa panonood ng vlog natin, mas nag-enjoy sigurado ako sa time na iyon na ang gagawin natin ay papasyalan natin lahat ng mga bagay o mga memory ni Kamamaw nung kabataan niya, kung saan siya nagsimula. Sarap balik-balikan yun mga kamama, honestly. Yun yung pinaka bagay na na masarap balikan. So yun, balikan natin mga kabataan, yung mga kalokohan natin. Siyempre may mga kalokohan din naman si Kamamaw. Nagkataon lang talaga, sabi ko sa inyo, hindi lang ako palaaway. Hindi ako talaga napunta sa ganung So ayun. So ngayon yung mga kabarkada ko ngayon na kababata ko nung dati, yun yung mga tropa ng utol ko ngayon. So ayun, shoutout kay Daniel Capili, ayun kay Angelito Capili, ayun, dalawang utol ko. Si Daniel Capili ay sana swertein sa buhay at bala ko talaga. Sana kahit papaano isa man lang sa kanila makarating dito. Gusto ko makita ko yung kapatid ko na maging successful ba. Kasi talaga namang mga kamama din naman sa medyo maano ang buhay sa Pilipinas eh. Hindi yung masabing kung talagang nasa mataas ka lang posisyon pwede sigurong nasa Pilipinas ka na lang. Pero pag yung dating na parang feeling ko wala kang chance maging maayos ang buhay mo sa Pilipinas pag simpleng mamamayan ka lang. Naharangan pa yata parking ko. Oo, nakuha pa yung parking ko. Kaya lang mga kamamaw. Pasok na muna tayo mga kamamaw. Mga kamamaw, dito tayo sa trabaho, medyo maaga pa. Kwento pa na tayo. Ano pa ba yung mga masasarap na bagay na gusto kong gawin? Siyempre masarap. Salitang masarap, masarap kumain. Ano ba yung mga masasarap na pagkain sa Hagonoy mga kamamaw? Siyempre, may pagmamalaki ko ang masarap na seafoods at saka mga isdang dagat. Ayan, seafoods, isdang dagat, isdang palaisdaan, isdang ilog. Ayan, mga kamamaw, kasi malapit kami sa ilog, malapit kami sa palaisdaan, malapit kami sa dagat. Yun ang yaman ng Hagonoy. Kaya sinasabi nga nila ngayon, yung Hagonoy kasi talaga, honestly, bahain na ngayon. Hindi na katulad ng dati talaga na nung kabataan ko, naalala ko mga kamamaw, nung kabataan ko talaga. Ang sarap balikan ng mga bagay na nung kabataan mo, yung mga alaala. Actually, nung kabataan kasi mga kamamaw, nung kabataan ko mga kamamaw, ang Hagonoy is hindi talaga bahain yan. Hindi siya bahain. Kwento ko lang konti hindi kasi siya bahain talaga. Na-experience ko mga kamamaw, pag low tide kami, yung tubig sa ilog talaga mga kamamaw, pwede kang maglakad. Pwede mo lakarin yung pangpang. Ganun siya kababa dati. Tandang-tanda ko pa mga kamamaw. Talaga ang makikita mong tubig sa ilog, yung pinakagitna lang ng ilog. Pero yung bunga at saka yung dulo, makikita mo may lupa. Ganun siya kababa mga kamamaw. Kasi nung panahon talaga na, kaya natutuwa ako ng mga panahon. Lagi kong proud ako na naging mayor namin yung Ople. Kung kilala nyo si Blas Ople, yung senator, yung mga anak nun, yun yung may hawak ng Hagonoy dati. Talagang sabi ko nga ba, kung baga dati, sakto lang na nakikita may mga ganung bagay. Tapos ngayon, may mga nangyayari tayo about sa mga pamamalakad sa mga barangay natin. Masasabi ko number 1 talaga yung mga Ople. Ople talaga. Kasi ayun talaga ang sagot sa yun. Talagang dapat hukayin talaga yung ilog. Hindi yung taas ka ng taas ng kalsada, lumulubog lahat ng mga bahay. Kaya ngayon pag bumabaha, nakakaawa yung mga taga-Hagonoy, mga kamamahanis din. Hindi ko inaano kung tamaan man, kung sino man ang tamaan, pero ang masasabi ko po talaga, opinion ko po ito, hukayin nyo po yung ilog, buhayin nyo uli yung Hagonoy. So ayun, na-share ko lang, hindi naman yun ang topic natin, pero napag-usapan yung sa ilog, basta yun na yun, sana mabigyan nilang pansin yun. Yun ang masasabi ko, yun ang sagot, hukayin nyo yung ilog para bumalik yung ganda ng Hagonoy. Napakaganda ng Hagonoy talaga mga kamamaw, sobra dati. Talagang nakaka-proud. Dahil kami, yung bahay namin, tabi kami sa mismong parang palengke.
Hindi naman siya totally palengke parang tinatawag na bagsakan ba ng mga isda lahat. As in doon talaga sa may amin yung kaya ako, yun yung mga mamimiss ko pag bumalik ako sa Hagonoy, ang mamimiss ko yung kumain ng mga isda. Kumain ng hipon. Iba yung taste ng hipon ko dito pag kumakain ako kasi dito frozen yung hipon eh. Sa amin sariwa, matatamis yung mga swahe. Pag naalala ko para naglalaway ako sa gutom. Yung swahe, yung bangus, matatamis yung lasa. Talagang fresh talaga siya mga bibiliin mo siyang buhay. Yun. Sa ganun ako nagtrabaho din dati nung bata ako eh. Ayun. So yun mga mamimiss natin, kakain tayo ng mga isda. Talagang pag nauwi ako, automatic yun si mama ko until na makabalik ako, hindi ako nagkakarni pag umuwi ako. Puro isda kami. Talagang yung mga nagbibigay din, yung mga tito kong nangingisda sa dagat, automatic yan, nagdadala na ng sa bahay ng mga isdang dagat, nagdadala sa amin yan. So talagang sulit yun yung mga namimiss ko, kaya gusto ko umuwi. Kaso nga lang talaga yung pagkakataon, hindi kaya ng ngayon eh, wala, marami tayong target na mas priority pa natin yung mag-stay na lang dito, trabaho na lang muna. Darating yung panahon makakauwi tayo, pero syempre kahit paano gusto rin natin mapasalin yung mga magulang natin. Syempre yung dalawang anak ko, yun pa na talaga pagkain, hindi mawawala yung pagkain, food trip. Talagang ang sarap kumain mga kamamo sa Hagonoy. Yan, ano pa ba ang mga gusto kong gawin? Siyempre kamustahin ko yung mga kaibigan natin. Yung mga kaibigan natin na kwento-kwentuhan, banding-banding ng konti, ayan, mga ganyan, yung mga bagay na usual na ginagawa ko pag umuwi. Pero yung mga nabanggit ko kanina, yung talaga yung mga listahan ko, yung anak ko, yung magulang ko, siyempre yung pagkain. Tapos makapag-vlog din ako, may-vlog ko yung Hagonoy. Sobrang memorable sa akin yung Hagonoy dahil yung Hagonoy Bulacan po, yun ang bigay sa akin ng kumbaga doon ako pinanganak, doon ako lumaki, doon ako nagkaisip, tsaka marami ako natutunan nung nasa Hagonoy ako. Syempre pagkasama ko yung mga magulang ko, ang sarap balik-balikan yung mga pagkakataon na yan. So syempre mag-ano rin tayo, hindi rin mawawala kasi ako mahilig ako sa aso. Bala ko manunod din ako ng mga show, mga American Bully show, kasi dito nag-American Bully show tayo doon. Tatry nating manood ng live doon sa mga yung mga nagsho-show. Ano pa ba pwede nating may mga bagay din ako, may mga lugar din ako honestly na gustong puntahan kung may budget. Hindi pa tayo nakapag-Boracay, never pa ako nag-Boracay. Even Baguio mga kamamaw, di pa ako nakakakit ng Baguio. Si Mrs. taga Nueva Ecija, nagpunta ako before doon pero hindi ako nagka-chance nakapunta ng Baguio. So baka bedding mag-Baguio din kami pag uwi namin. Pero we'll see. Hindi pa natin alam, malay natin sa mga susunod na pagkakataon magkaroon tayong chance na makauwi ng Pilipinas. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa mga goal natin at sa mga responsibilidad natin sa buhay natin. So nandito na lang muna mga vlog mga kamamo at puputulin natin. Kaya kung may mga tanong kayo at may mga gusto kayong i-suggest o ikwento ni Kamamo sa buhay niya, ayan, comment lang kayo sa ating YouTube channel. Tsaka bukas pala magpupunta tayo sa yung Saskatoon Alliance, may second meeting kami. Ayun, so makikita natin mga bagong dagdag na grupo o malalaman natin yung mga butuhan doon sa grupo rin kung sino yung mamubuno sa ating Saskatoon Alliance. So maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.